Hindi ko alam kung paano ko nagawang harapin na magkapatid na Benavista at ang pinsan nilang si Byron na hindi nila nahalatang hindi ako komportable. Matapos namin kumain, nagkwentuhan pa sila. Niyaya ni Kuya Jolo si Byron na bumasita sa mansyon nila minsan at nabanggit ni Byron ang pag-uwi namin dahil sa birthday ni Kat next week kaya doon na lang siya daw dadalaw. Sakto naman daw at uuwi na rin ang magkapatid. Gustong gusto ko na talagang umalis kaya nagpasalamat ako na magaya nang umalis si Kuya Jolo. Ang hirap huminga. Para ko nasusuffocate kanina kaya malalim ang buntong hininga ko na makasakay ako ng sasakyan ni Byron nang ihatid na niya ako sa condo ni Kat. Okay ka lang? Tanong ni Byron nang nasa labas na kami ng condo building. Yeah, sagot ko bago bumaba matapos niyang ipark ang sasakyan. May problema ka ba? You seem quiet. Tanong niya ulit nang sumabay na siya sa akin sa paglalakad patungong elevator. Pagod lang ako. I wanna rest. Matamlay kong sabi. Ihahatid lang kita sa unit bago aalis. Aniya. Bakit ba ganito ang nangyayari sa buhay ko ngayon? Namamroblema pa nga ako sa one night stand na nangyari kagabi. Tapos ito na naman. Ang pagbabalik na naman ngayon ni Carlos. Bakit hindi na lang siya nanatili sa lugar kung saan lupalop ng mundo siya nagtatago noon? Bakit bumalik pa siya? Bakit naguguluhan ako? Bakit naapektuhan ako? Bakit? Rest well, okay? Bye. Nag-aalala lang paalam ni Byron sa akin nang nasa tapat na kami ng pinto ng unit. Tumango ako. Mag-ingat ka. Inalikan niya lang muna ako sa pisngi bago siya naglakad paalis. Pumasok naman na ako sa loob ng unit. Nakailata naman si Ferry sa couch habang nanonood at si Patty busy sa harap ng laptop niya. Si Kat naman may kausap sa phone. Pabagsak ako na upo sa single couch na katabi ni Patty. Napatingin silang lahat sa akin. Why the long face? Tanong ni Feli. Anong kinain niyo for lunch? Tanong kong binaliwala ang tanong ni Feli. We ordered. Why? Nag-lunch naman na kayo ni Byron, di ba? And speaking of Byron, where is he? Sagot ni Patty na inihinto ang ginagawa sa harap ng laptop. Umalis na. You want pizza? O order ako? Sagot ko at kumunot ang mga noo nila. Humarap na rin si Kat sa amin dahil tapos na ang tawag niya. Problem? Disaster. Ani ko. What? Don't tell us sinabi mo yung mga nangyari kagabi. Hula ni Feli. Umiling ako. Isa pa yon. Why did I lose myself last night? At tinayaan ninyo ako? Mga bruha kayo? Hindi sila nagsalita. Umuwi lang silang nakatingin sa akin. He's back, sabi ko. Who? Who the hell is back? Hindi ako nagsalita. Nakasimangot lamang ako. Maya-maya lang namilog ang mga mata ni Patty. Oh my gosh, don't tell me he's back. Eksahirado niyang sabi na parang alam na kung sinong tinutukoy ko. Inirapan ko siya. Kakasabi ko lang, 'di ba? What the heck? Sino ba yung back na yan? Ines na sabi ni Kat. Oh shit, sabi ni Ferry nang ma-realize din kung sinong tinutukoy ko. Carlos Benavista? Sabay na sigaw ni na Feli at Patty. Doon lang nandaki ang mga mata ni Kat at na-realize na tamang sinabi ng dalawa naming kaibigan. Really? Tumango ako. He is so back. Nanggigigil ko pang sabi. And, how did you know? I saw him. Sigaw ko at di na napigilan ng umiyak. Agad nila akong dinaluhan. I saw him. Shit! Magpinsan pala sila ni Byron? Nakasama namin sila kaninang kumain. Shit talaga, akala ko wala na. Akala ko okay na ako. Akala ko kapag nakarap ko siya ulit ay okay lang. Akala ko kapag nalaman kong may iba na siya, hindi na ako maaapektuhan. But what the heck? I'm affected. I'm hurt. May asawa na siya. Do you believe that? May asawa na siyang iba. Nagawa na niya akong palitan pero bakit hindi ko magawa? Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Napahagulhol na ako. Niyakap ako ni Patty habang hinahagod ni Kat ang likod ko. Si Ferry naman hawak ang isang kamay ko. Suminghot ako na matapos kong umiyak. Kinuha ko ang tissue na iniabot ni Feli at pinahid ang mga luha ko. Paano mo nasabing may asawa na siyang iba? Sinabi ni Byron na kasal na si Carlos. Ang sakit pala. That jerk? Ang lakas ng loob niya magpakita sa'yo. Matapos niyang umalis sa walang pasabi kung nasaan siya, babalik-balik siya ngayon? Galit na sabi ni Kat. Alam ba ni Byron? Umiling ako. Hindi ko alam paano ko sasabihin. God is so frustrating. Bakit bang umalis natin pagdating sa pag-ibig? Reklamo ni Patty. Maya-maya lang may kumatok sa pinto. Si Kat ang nagpresentang magbubukas kaya't mabilis ko namang inayos ang sarili ko. Hanggang sa umingay ng buong unit sa dalang bouquet ni Omar para kay Feli.
Nawala sa isip kong problema ko dahil doon. Nakisali na rin ako sa tuksuhan. Let's drink tonight. Drinks on me. Yaya ni Omar na magkaayos sila ni Feli. Yes! Woohoo! Sigaw ng mga kaibigan namin. Mahina akong siniko si Patty at bumulong. I guess Feli don't belong to us as being unlucky. Natatawa kong sabi. Tumawa si Patty at sumang-ayon sa akin. Kanya-kanyang uwi na kami pagpatak ng 6 p.m. Magkita-kita na lang daw kami sa Lit, isang high-end bar na malapit. It is to celebrate Feli and Omar's makeup daw. Pinanalaahanan ko ang sarili ko na wag masyadong uminom. Dahil ayoko nang maulit ang nangyari kagabi at isa pa, may trabaho ko bukas. Kailangan kong pumasok para hindi ako maawol. Pero pagdating sa Lit ay nagiinuman na. Hindi ko mapigilan ng sariling wag uminom ng madami. Lalo nang mamataan ng mga kaibigan ko si Carlos sa hindi kalayo ang table mula sa amin. Kasama niya mga kaibigang sina Mike, Cesar, Lennon, at iba pang mga hindi ko kilalang lalaki at may mga babae din. May nakaupo sa tabi niya at nakahawak sa hita niya. Must be his wife, huh? That's his wife? Bulong sa akin ni Patty. Nakibit ako ng balikat saka tumungga ulit ng inumin. Iniwas ko ang palingin ko sa table nila. I shouldn't care. Bakit wala si Byron? Hindi mo ba niyaya, Sofia? Tanong sa akin ni Rex. I thought sinabihan na siya. Sagot ko. Actually, wala sa isip kong tawagin si Byron. Since kaibigan nila naman niya ang mga kaibigan ko kaya akala ko alam niya. Call him, sabi ni James. Umiling ako. Wag na. Maybe he's busy. Hinay-hinay lang Sofia. Naglalasing ka ba? Pigil ulit ni James nang iinom ulit ako. Tinabig ko ang kamay niyang nakahawak sa braso ko. Yeah. Yun lang ang sinabi ko bago nilagok ang laman ng baso. Let her, James. Ako nang bahala sa kanya mamaya. Narinig kong sabi ni Kat. May problema ba siya? Tanong ni Omar. Well, what do you expect? The great Carlos Buenavista is back. Is that a problem? Di ba naka-move on ka na? Who the heck told you that? I can't move on. Sigaw ko. Naiinis ako sa sarili dahil nagkakaganito ako. Naiinis ako dahil naapektuhan pa rin ako. Naiinis ako dahil hindi ko pala talaga nagawang maka-move on sa loob na 5 taong nawala siya. Naiinis ako dahil bumalik pa siya. Naiinis ako dahil nakikita ko pa siya. Naiinis ako. Napading ako na maramdaman ng pagkirot ng ulo. Nang maramdaman kong parang hinahalukay ang tiyan ko, mabilis akong tumayo at tumiretso sa banyo para magsuka. Nakailang mura pa ako sa utak ko habang nagsusuka at sobra-sobrang pagsisisi dahil hindi ko pinigilan ang sarili kong uminom kagabi. Na matapos ko magsuka, naghilamas na ako at pagtingin ko sa salamin saka ko lang na-realize na hindi ito banyo ng kwarto ni Kat sa unit niya. Lalong hindi ito banyo sa apartment namin. Nasaan ako? Napatingin ako sa suot ko. Isang puting long sleeves polo. Wala akong bra sa loob pero nakasuot naman ako ng panty para sa paingibaba. What is happening? Is this another one-night stand? Shit! Pero wala akong katabi kanina. May narinig akong kaluskos sa labas. Nanlaki ang mga mata ko. Pinilit kong alalahanin ang mga nangyari kagabi pero wala. Ang naaalala ko lang ay mga putol-putol na eksena ng marubdob na halikan sa kama. Sinabunutan ko ang sarili ko. Hindi na ako iinom. Kailangan ko ng iban ang liquor sa sarili ko. And I swear, sinusumpa ko lahat ng klase ng alak sa mundo. Inayos ko ang sarili ko at huminga ng malalim. Kailangan ko nang umalis dito. May trabaho ako at late na ako. I should act like I don't really care about what happened last night because this is just a one-night stand. Yes, that's how I should act, right? Pinihit ko ng doorknob. The guy is standing beside the table. Inaayos niya ang pagkain at nakatalikod sa akin. He is wearing a black tee and a cotton shorts. Pinagbastan ko ang likod niya pababa hanggang sa dumapo ang tingin ko sa may putan niya. Sexy. He has a nice booty. Halos maglaway ako. Tinilig kong ulo ko, kailan pa ako naging ganito kalaswa mag-isip? Lumabas ako sa banyo at mabilis na pinulot ang mga damit ko. What are you doing? Let's eat. Aniya. Mula sa pagpurot ng bra ko, nahinto ako at pumihit parap sa kanya. Nanlaki ang mata ko na mapagsina siya. Carlos? Halos hindi ako huminga nang banggitin ko ang pangalan niya. What the heck is he doing here? Siya naka one-night stand ko kagabi? Pero bakit? Paanong asawa niya? Shit! Lalo pang bumigat ang kasalanan ko ngayon. He is married. Nakipagtalik ako sa may asawang tao. Let's eat first before you change, sabi niya. Umiling ako. No, kailangan ko nang umalis. May trabaho pa ako.
I managed to say, I've already texted Byron. I told him you're not going to work today. Kumunot ang noo ko. What? Why did you do that? Galit kong sigaw dito. Nagkibit siya ng mga balikat. You cannot go to work, Sophia. I wouldn't let you go to work. Mariin niyang sabi. And who are you to do that? I can go to work. Umiling siya. No, I told you. Sinabi ko na kay Byron absent ka and he said it's okay. Paano niya nagawa yun? Paano niya nalaman na nagtatrabaho ako kay Byron? Ano na lang ang sasabihin ni Byron? Magtataka yun kung ba't kasama kong pinsan niya. Tinalikuran ko siya para pumasok sa banyo pero naramdaman ko lang ang kamay niya sa braso ko para pigilan ako. Get off me! No, kumain ka muna. Mamaya ka na magbihis. I like what you're wearing, by the way. Sabi niya na para nang aakit saka ko pinasadahan ng tingin. Pababa. Uminit ang buong mukha ko. Napapikit ako. No, hindi dapat ako magpaakit. He is married, Sophia. Wake up! Bastos! Get off me! Gusto ko na magbihis yung mas disenteng tingnan. Angil ko. Dumawag naman ang hawak niya sa akin hanggang sa binitawan niya ako. Nalungkot ako pero agad kong binaliwala ang naramdamang iyon. Pumasok ako ng banyo at mabilis na nagbihis. Inayos ko na rin ang sarili ko bago lumabas ulit. Nakaupo siya sa harap ng lamesa at mataman niya akong tinitingnan. Para ko nahihipnotismo sa mga tingin niya. Tumayo siya at tinawakan ako sa siko. Giniyan niya ako paupo. Eat! Utos niya matapos na lagyan ng pagkain ng plato ko. Nahagip ng mga mata ko ang suot niyang singsing sa kanyang palasingsingan. Kumirot ang puso ko. Pagkatapos tumipat ang tingin ko sa itim na tinta na nakaguhit sa kanyang kamay. Maliit lang yon pero sigurado akong nakita ko na yon at alam ko ang guhit na yon. Natitilian akong napatingin sa kanya. Carlos was the stranger? Yung stranger na naka one night stand ko the other night. And last night was our 2-night stand? What? Tanong niya. You're also the man na nakatali ko noong nakaraang gabi. Nagawa akong itanong. How come na hindi ko napansin ang tattoo niya noong nag-lunch kami kasama sila Kuya Jolo? Ngumiti siya at saka napapailing. It's not pagtatalik, babe. It's called making love. What? Paano niya nasasabi yung mga bagay na yon kung kasal na siya? He is even wearing his wedding ring. How could you say that? What? Totoo naman yun eh. I will never call it pagtatalik if I did it with you, babe. Masuyo niyang sabi. And what if he did it with another woman? Kapag naiisip ko yun, kumukulo ang dugo ko. Why am I here? How did I end up in your bed twice? You don't remember anything? Tanong niya. Magtatanong ba ako kung meron? Naiinis ko pang sabi. Oh my sweet Sophia's really mad, huh? But I find you sexy when you shout at me. He smirks. Are you seducing me? Umiling siya. Nah, it's the other way around, babe. Naramdaman kong pag-iinit ng pisngi ko maging ng buong katawan ko. Wala naman akong ginagawa Paano ko siya sineseduce? Ako pa ngang naaakit sa kanya, which is wrong. So wrong. Kung ano man ang nararamdaman ko ngayon, kailan ko na yung baliwalain. Siguro kinidnap mo ko. No, I'm with my friends last night. Imposible na hayaan nila ako sumama sa'yo. Ako sako. You willingly come with me, babe? God, totoo bang sinasabi niya? Nakakahiya. Sinungaling? Why would I lie to you? Bakit nga ba? Basta hindi ako naniniwala sa mga sinabi niya. You should eat. Basag niya sa katahimikan. Sa bahay nilang ako kakain. I have to go. Sabi ko bago tumayo. Mabilis siyang kumilos. Hinawakan niya ulit ako sa braso at iniharap niya ako sa kanya. Ano ba? Bitawan mo nga ako? You know, I've missed you so much, Sophia. I longed for you. I've waited for so long. Ang tagal kong pinigilan ng sarili kong wag kang lapitan. Kinontento kong sarili kong pagtingin-tingin sa'yo mula sa malayo. It's hard not to touch you. It's hard not to talk to you and it's hard seeing you happy with Byron. It's hard, Sophia. Hirap niyang sabi. What are you talking about? Tanong ko. Dinikit niya ang noon niya sa noo ko. Nakahawak na ang dalawang kamay niya sa bewang ko. Nakapikit siya pero nakamulat ako at nakatingin sa kanya. I miss you so much. Hindi kita kayang pakawalan ng galon-galon na lang, Sophia. Hindi ko kaya. I am sorry for leaving you 5 years ago but I thought you badly need that. And I'm glad I did that because look at you now. You're doing great, babe. Sabi niya at sa kanya nalayo ang mukha niya sa akin. I don't understand. Sabi ko habang umiiling.
Do you still love me, Sofia? Tanong niya. Ano ba mga pinagsasabi mo, Carlos? Does it still matter kung mahal pa kita o hindi na? You're married. Mali to. Mali ang kung ano mang nangyayari sa atin. Sigaw ko. Tumulo na mga luha ko at nakita kong sakit sa kanyang mga mata. Yes, babe, I'm married, sabi niya. Ang marinig yun mula sa kanya para kong sinaksak ng ilang beses. My heart is bleeding. I'm married. Ulit pa niya. Stop it! Stop it! Carlos, oo na, kasal ka na. Alam ko yun. Huwag mo nang ulit-ulitin pa. Alam ko yun. That's why I have to go. Hysterical ko pang sigaw. I forced myself to stay away from him. Mabilis kong kinuha ang mga gamit ko at sinuot ang pumps ko bago umalis sa lugar na iyon. I feel like dying again. Pag uwi ko sa apartment, naligo at nagbihis muna ako bago naghanda ng makakain ko. 10 a.m. na kaya wala na si Sandro dito. Malamang nasa trabaho na. Matapos kong kumain, pumasok muna ako sa kwarto ko at natulog. Pakiramdam ko, pagod na mga mata ko kakaiyak. Hindi ko kasi matigil ang pag-iyak kanina kahit na nung nakaalis na ako sa building ng hotel kung saan naroon si Carlos. Di na siya nagtanong ng iba pa. Nang sumunod na araw, kinamusta ako ni Byron. Sinabi kong ayos naman ako. Nagtataka man, hinayaan ko na lang. Mabuti nga yung di na siya nagtanong dahil hindi ko alam kung ano bang isasagot ko kung sakali. Sinubsob ko ang sarili sa mga trabahong kailangan gawin. Sa loob ng 3 araw, tinapos ko lahat ng mga kailangan tapusin sa trabaho bago ang leave ko. Hindi ko na rin nakita si Carlos dahil ayon kay Byron, nauna nang umuwi ito kay Kuya Jolo sa mansyon nila. Pagdating ng Friday, ready na kaming umuwi. Isang high-ace van ang gamit namin, courtesy of Byron. Si James ang driver namin. Si Byron naman nasa front seat para makipagpalitan kay James sa pagdadrive. Sina Sandro at Rex ang magkatabi sa unang hilera ng upuan. Yung nasa likod nila James, kami naman ni Patty ang magkatabi at sa likod namin na magjawang Feli at Omar. Maaga kami nakarating sa bayan namin dahil di namin kami na traffic sa daan. Doon lang kami nag-decide kumain ng lunch. Sa isang Filipino cuisine restaurant ang napili nilang kainan namin. Pagpasok pa lang sa loob ng restaurant, namataan ko na agad ang mga Bonavista. Nadapon tingin ko sa gawin ni Carlos and is also looking intently at me. Agad lumakas ang tibok ng puso ko. Ginala kong tingin ko sa table nila. Si Kuya Jolo lang ang wala at may kasama silang isang magandang babae. Sandro, Ate Sofia! Tawag ni Tadeo sa aming magkapatid nang mamataan niya kami. Malaki ang ngiti niya gaya ni tita nang makita kami. Tumayo pa sila at nalapitan kami magkapatid. Niyakap ako ni tita. Kaya naman niyakap ko rin siya. Maging si Tadeos. Pinauna na naming pumeso mga kaibigan namin at nang maka-order na rin sila ng pagkain namin. You should join our table, sabi ni tita. Mabilis akong umiling. Hindi na tita, kasama po kasi namin ng mga kaibigan ko. Malungkot siyang tumango. Okay, Sofia, I hope to see you at the mansion. Hindi ka na bumibisita and have you and Carlos talked already? He's here, by the way. Yes, tita, nagkausap na po kami. Sagot ko. Tita, I'm sorry pero pwede po bang mag-usap na lang tayo some other time? Medyo gutom na po kasi ako eh. Nahihiya akong sabi. Gusto ko na lang umalis. Ayokong pag-usapan pa ang tungkol sa mga kaibigan ko. Sumunod na rin naman si Get. Tinignan niya si Byron at tahimik lang sa tabi ko. Nang naserve ang mga pagkain namin, maingay na nag-uusap ang mga kaibigan namin. Are you okay? Tanong ko. Ngumiti siya ng tipid. Yeah, why? Ang tahimik mo, bakit di ka pa na lumapit kanina? Tanong ko na maalalang magpinsan sila ni Carlos. Nagkibit lang siya ng balikat. May problema ba siya sa mga Bonavista? Pero close naman siya kay Carlos at Kuya Jolo, lalo na kay Tadeos. Don't overthink, Sofia. Hindi lang ako napapansin na Tita at Tadeos and I'm not in the mood to greet them because Tita is talking to you. I was just, I don't know, hurt? Binaba ako mga kubiertos ko at uminom ng tubig bago siya tiningnan. Hurt is evident in his eyes. Bakit ka naman masasaktan? Tanong ko. Let's talk about this later, when they're not around. Bulong niyang ang tinutukoy ay mga kaibigan namin. Tumango na lamang ako. Oo nga naman. Mas makakabuti kung mag-uusap kami ng tungkol sa amin. Dapat kaming dalawa lang. Na matapos kaming kumain at makapagbayad, bumalik na kami sa van. Isa-isang iatid kami sa kani-kanina naming mga bahay. Naunang bumaba sina Patty at Rex dahil sila ang unang nadadaanan ng mga bahay. Sumunod naman si Feli at sumama din si Omar dito. Tapos si Kat, si James at huli kami ni Sandro. Pasok ka muna sa loob.
Yaya ko kay Byron. Pinatay niyang makina ng sasakyan bago bumaba. Kasunod ko siyang pumasok ng bahay. Sinalubong naman kami ni Mama. Nagbana kaming pareho ni Byron. Pinasok ko muna sa kwarto ang dala kong bag bago bumalik ng sala ko sa nakaupo pa si Byron at kausap si Mama. Ma, labas lang kami ni Byron. Paalam ko kay Mama. Saan kayo pupunta? Kararating nyo lang sabi ni Mama. Uuwi din ako agad, Ma. Sabi ko na lang bago hinila si Byron. Where are we going? Tanong niya na makalabas kami ng bahay. Mag-uusap tayo. Hindi tayo makakapag-usap kung nandyan si Mama. Bumuntong hininga siya bago pinagbuksan ng pinto sa front seat ng van. Pumasok ako doon. Pagkasarado niya ng pinto, umikot na rin siya papunta sa driver's seat. Na makapwesto agad na yung pinandar at umalis na kami. Sa pinakamalapit na coffee shop kami pumunta. So ano yung sinasabi mo kaninang nasasaktan ka? Panimula ko. When are you planning to tell me that you and Kuya Carlos were exes? Tanong naman niya. Tumawid ako ng pagkakaupo. Alam na niya. Well, wala naman akong balak itago ang katotohanan yun kay Byron. Pero hindi ko lang kasi alam kung paano sasabihin sa kanya. Kaya nakaligtaan kong sabihin. When did you know? At sino nagsabi sa'yo? Umiling siya. That doesn't matter, Sofia. Look, Byron. Wala akong balak itago sa iyon pero naghahanap ako ng tamang panahon para sabihin sa'yo. I was shocked nung malaman kong magpinsan kayo. I'm sorry. Sincere kong sabi. Umiti siya pero hindi umabot sa mga mata. I can see he is hurt and sad, and I feel guilty for making him feel that he is such a good person, and I don't like seeing him this way. You know, I never planned on liking you or loving you. I just did, because you are an amazing person. Willing naman talaga ako maghintay Kala ko nga nakapasok na ako dyan sa puso mo. That's why ang lakas ng loob ko maghintay kahit gaano pa katagal. But maybe that day will never happen. Kumunot ang noo ko. What are you saying? Bakit mo sinasabi yan? Hindi mo ba nararamdaman na nagugustuhan na rin kita? You just like me, Sofia, but you love him, sabi niya. Dang, that hit me. Inawakan niyang kamay kong nakapatong sa lamesa. Namumuo ang luha sa kanyang mga mata. Feeling ko ang sama-sama ko dahil nasasaktan ko siya. I know you still love him, Sofia. Hindi ko siya kailanman mahihigitan o kahit mapantayan man lamang. I should let you go. I should stop. Hindi sapat ang pagkakagusto mo lang sa akin para maging tayo. We will only hurt ourselves. Kaya mas mabuting hanggat maaga pa, itigil ko na. Pagkasabi niya nun ay ang pagpatak ng mga luha niya. Hindi ko mapigilang maluha din. Nasasaktan akong nakikita siyang ganito. Bakit ba ang unfair? Bakit hindi natin magawang mahalin ng taong sobra tayong minamahal? Why can't I love Byron instead? But I'm choosing you. Bulong ko sapat na para marinig niya. No, Sofia. Please don't. Masaya akong malaman na pinili mo ako pero hindi tama. Magiging masaya ako pero ikaw? Magiging masaya ka ba talaga? Magiging masaya ka ba sa piling ko kahit alam mo sa sarili mo na hindi mo naman talaga ako mahal? Magiging masaya ka ba na nasasaktan akong nakikita kang pinipilit mo lang maging masaya sa akin? Kung sakali. No, you don't. Magiging miserable lamang tayong pareho. Kaya ako ginagawa to. Ito ay para sa iyo at para sa aking sarili. Ito ay para sa ating kapakanan. Mananatili na lang tayo magkaibigan at maging masaya na lang tayo para sa isa't isa. Kinabukasan maaga ako nagising para bumili ng regalo kay Kat. Nakaligtaan ko kasing bumili dahil masyado ako nag-focus sa mga trabaho ko noong mga nakaraang araw. Pool party ang napagdesisyon ng gawin ni Kat. Inimbitan niya mga kaibigan namin at iba mga kakilala noong high school at college. Para magiging mini reunion ang dating ng birthday celebration niya. Mamayang 6 p.m. pa ang pagpunta sa bahay nila and it's still 9 a.m. Mahabang oras pa ang gugugulin. Kaya nagdesisyon akong after kong bumili ng regalo ay magpapamasahe na ako kaya pumunta ng salon para naman makapag-relax. Feeling ko sobrang stressful ang mga nangyayari ngayon sa buhay ko. Mula na mangyari ang one night stand na iyon, naging sunod-sunod na ang mga nangyayari. I still cannot believe na bumalik na si Carlos sa tapos na ang kasal na niya. Tapos malalaman ko na siya yung naka one night stand ko. At naulit pa kaya naging 2 night stand. And then, si Byron, tuloy na siya na give up. For now, friends na lamang kami. Pagkatapos ako makabili ng regalong purse, naglibot-libot muna ako at tumingin tayo ng mga damit. Pampalipas muna ng oras since mahaba pa naman ang araw ko.
Mga bandang 10:30 na mag-decide ako magpa-full body massage. Pero bago yun, nagtungo muna ako sa comfort room dahil naiihi ako. After kong gumamit ng banyo, naghugas muna ako ng kamay, tsaka nag-ayos ng konti. Pagkatapos ay lumabas na ako. Naglakad na ako nang biglang tumunog ang phone ko, kaya naman hinalugog ko ang bag ko para makuha ang phone. Sakto nakita ko ang phone at sasagutin na sana nang biglang may mga kabanggaan ako. Nabitawan ko ang phone ko dahil doon. Oh, I'm sorry. Inging paumanhin na nakabanggaan kong babae. Mula sa pagtingin ko sa phone, nahulog at lumipat ang tingin ko sa babae. Napatingin din siya sa akin. Christine? Si Sofia. Mahina niyang sabi. Hindi ko pa maalis ang paningin ko sa kanya. She's wearing a denim pants at simpleng blouse. Light lang din ang makeup niya at maiksi ang buhok niya. Umiwas naman siya ng tingin sa akin at nagulat ako nang pinulot niya ang phone ko. Iniabot niya yun sa akin. Hindi ko tinatanggal ang paningin ko sa kanya. I'm sorry. Hindi kita napansin kaya nabangga kita. Do you have time? Gusto kitang makausap. Malumanan niyang sabi. Hindi siya makikitaan ng dati niyang ugali noon. Yeah, maiksi kong sagot. Ngumiti siya at pagkatapos niyaya akong pumunta sa ibang lugar upang makapag-ayos ng mas maayos. Pumasok kami sa isang kainan ng walang masyadong tao. Okay na to. Early lunch bago magpamassage. Umorder muna kami ni Christine ng mga pagkain at hinintay iyon na maserve. Walang umiimik sa amin. Kamusta ka na? Parang kinakabang tanong ni Christine. Okay naman. I'm doing good. Ikaw, how have you been for the past 5 years? I'm good, sagot niya. I just came back here last year para sana kausapin ka. Kayo ni Carlos at ang mga Benavista but I'm scared. I was so scared. Habang nagsasalita siya, tinitigan ko lamang siya. Suddenly, she burst out crying. I'm so sorry, Sofia. I became so obsessed but I don't have any attention to kill your child. I swear. Gusto ko lang talaga si Carlos all by myself. Noong naging boyfriend ko siya, I felt out of love. Pero nandoon pa rin yung feeling na gusto ko pa siyang kasama din. Gusto ko akin lang siya. Hindi ko na-expect na magugustuhan ko si Jolo because he is so caring. Then, Carlos saw us kissed. I kissed Jolo pero pinalabas kong si Jolo ang humalik sa akin and that he liked me kaya sila nag-away. Walang pasabi akong umalis at sumama sa mommy ko papunta ng US. Noong nagkaroon ako ng pagkakataon na makontak ulit si Carlos, I grabbed the opportunity to get him back. Nalaman kong may girlfriend na siya but I don't care. I was so happy nang pumayag si Carlos. Kahit anong pinakasal na kayo, I did not care at all as long as sinasabi sa akin ni Carlos na mahal niya ako. Then I met you and I was so jealous of you. Gusto ko ni tita ng buong Benavista for Carlos. At nung time na makita mo sa condo si Mike, hindi kami magkatabing natulog noon dahil ayaw niyang gawin namin yon. Kontento na siya sa halik at yakap na, meron ka, asawa ka na niya. That's when I realized na hindi niya na ako mahal pero hindi niya makita iyon dahil sa akin. Hanggang sa nung ma-realize na ng katotohanan iyon, he's breaking up with me. Ayoko. Hindi ko siya kayang mawala sa akin. Kaya I tried to kill myself para lang bumalik siya sa akin. He did. Nung time na mag-away tayo at nawala ang baby niyo, sobra-sobra ang galit niya sa akin. He almost killed me and told me that he will sue me. I was so scared kaya naman agad akong umalis at nagpakalayo-layo. Noon ko lang na-realize sobrang toxic na pala ang tinatawag kong pagmamahal para kay Carlos. Obsessed na ako sa kanya, kinaiya-inaos ko ang sarili ko. By the time na nagkaroon ako ng lakas ng loob para kausapin kayo, that's the time I went back. Pero wala si Carlos. Wala ka din. At ang mga Benavista na kausap ko and I asked for their forgiveness already. Masaya ako na pinatawad din naman nila ako. Nakausap ko na rin si Carlos kahapon. Pinahid ko ang mga luha kong tumutulo pa rin habang nakikinig sa kwento ni Christine. We're both crying. I am so sorry, Sofia. I am really, really sorry. Humahagulhol niyang sabi. Inawakan ko ang kamay niya. I've already forgiven you. Gaya mo, nabulag din ako sa pagmamahal. Na-realize ko rin noon na wala namang magandang maidudulot sa akin ang pagkamuhi at galit ko para sa'yo. Walang papantay sa nararamdaman ko nung namatay ang anak ko but we have to continue moving forward. And I believe na okay na rin ang baby ko kung nasan man siya ngayon. He is in good hands. Siguro nangyari yon to taught us a good lesson in life and we did. Nagsisisi ka rin naman eh. Okay na sa akin na nagsorry ka. Nagpahid siya ng mga luha at tumayo.
Lumapit siya sa akin at niyakap ako. Thank you. Thank you, Sofia. Thank you. Matapos ang pag-uusap namin ni Christine, kumain na kami. We had a light conversation. Nalaman kong babalik siya sa pag-aaral and she's living alone dahil namatay ng mommy niya 2 years ago. Ang daddy niya naman ay walang pakialam sa kanya. Simple lang ang pamumuhay niya ngayon. That explains why I cannot see the old Christine in her anymore. I'm happy for her. Matapos ang pagkain namin, nagpaalaman na kami. Pumunta na ako para magpamassage. Habang nagpapamassage, sobrang na-relax ang pakiramdam ko. This is all I need right now. Sino nga kaya ang tinutukoy na asawa ni Carlos? Magkaroon pa kaya ng pagkakataong maayos ang pagkasama ni Carlos at Sofia at ituloy ang naudot nilang pagmamahalan? Yan ang ating aalamin sa huling kabanata ng ating kwento.